Hi, good morning everyone. Dzień dobry. Cześć to my Polish friends and Taiza. What up you in Taiwan? 我是 Marian and ikanwawa siya magkang sa City. At syempre gusto ko ma-inspire yung mga tao na gusto magtrabaho dito. Ako nga pala si Marian, OFW sa Taiwan before na nag-cross country sa Europe, Poland. Tara panoodin niyo yung mini vlog ko, ang unang trabaho ko dito. Una ko palang ginawa, binuksan ko ang bintana para pumasok ang hangin at magkaroon ng fresh air. At syempre, nag-wipe na din ako ng mga glass windows. Sinunod ko dito ay naglinis ako ng mga furnitures kasi maalikabok yan at kung ano ang nilagay ng mga guests na gamit nila. Sunod naman, hinugasan ko ang mga baso at small plate na pinagkapihan nila at tinuyo ko din gamit ang malinis na tissue para maging malinis at walang dusting nun. Pagkatapos, nilagay ko na sa tamang lalagyan. Then, kumuha ko ng vacuum para linisin ang mga kalat sa baba dahil carpet ang gamit nila para tanggal talaga yung mga dust hanggang sa kasulok-sulukan. Then, punta naman tayo sa banyo. Una ko palang nilinis yung shower area. As you can see, sinasabon ko talaga yan up and down para hindi siya madulas tingnan. Para yung next guest na gagamit ay maging comfortable. Makikita niyo na wipe ko din talaga siya ng malinis na towel at nilalagyan ng polish wax para sa mga stainless sinks and toilet sets. Sa totoo lang, dito talaga ako napapagod maglinis ng CR kasi ito talaga yung dapat mabango at pulido tingnan. Ito nga pala yung daily routine ko. 4 stars hotel nga pala yung napasukan ko at seasonal lang siya at tuwing summer lang siya nagbubukas. Kasi sa seaside yung hotel kung saan ako nadistito. Siyempre, naglagay na rin ako ng bath mat and paper tissue and other toilet amenities. Ay, dito naman tayo. Punta naman tayo sa beddings area. Pangalawa, nakakapagod din to sa lahat ng ginagawa ko kasi sobrang laki ng kama at duvet. As you can see, naglagay muna tayo ng mattress cover. Sinunod ko na yung duvet beddings. Dito talaga ako nahihirapan magpasok ng cover sa loob ng comforter kasi sobrang laki at bigat. 52 kilogram lang ako at 5'2" ang height pero kinaya ko, imagine. Siyempre, ganun talaga kapag may pangarap ka, diba? Eme. Isa din bagay dito na nakakatagal kasi dapat yung planchado, net tingnan at mabango. Ito pala yung ginagawa ko is good for 2 person or pang couple siya kaya dalawa yung comforter niya. Yan yung unang tinitingnan ng supervisor ko, yung kama. Tinitingnan niya kung maayos at kung pulido kang gumawa. At syempre, malapit na tayo matapos. For finishing na tayo. Punas-punas na lang ng konti at ayos-ayos ng furnitures at ng kurtina. Sunod naman, for the last looking ang peg, naglagay ako ng room perfume para sa maamoy na malinis. Taran! Thank you Lord, natapos na. Thank you for the strength that you give it to me. Natapos ko na yung pinaghirapan ko. Isang beses lang yan sa, 20 rooms sa isang araw na gagawa mo. For checkouts, diba? Ang galing mo naman para dun. Salamat na lang sa mga tao na nagtitiwala sa kakayahan mo. May pabigay sila ng flowers, pampaluwag loob sa hirap ng trabaho. At syempre, hindi mawawala ang tips para sa araw-araw. Makakaipon ka dito kaya maging masipag ka lang at malayong mararating mo. Keep shining everyone. Hope you like my videos. At sana na-inspire ko kayo sa ginawa ko. Walang easy life, walang nakakarating sa dulo na hindi nahihirapan sa umpisa. Thank you, Mama!